Muslim divorce sa Pilipinas. Ano nga ba ang sinasabi ng batas? Isang subscriber natin ang nagre-request upang ating talakayin ang Muslim woman's right to divorce. Ngayong araw na to, talakayin natin ang Muslim divorce sa Pilipinas. Sa ilalim ng ating batas, alam mo ba na may malinaw na proseso ang divorce para sa mga Muslim? Yes, under Presidential Decree number 1083 or the Code of Muslim Personal Laws, kinikilala ang karapatan ng mag-asawang Muslim na maghiwalay ayon sa mga alituntunin ng Sharia. Apat ang pangunahing uri ng diborsyo sa ilalim ng batas para sa mga Muslims. Una, ang talak. Ito ay divorce na dinideklara ng lalaki. Ito ang pangkaraniwang uri ng Muslim divorce. Kapag sinabi ng lalaki na hinihiwalayan niya ang asawa niya sa tamang panahon at walang sexual contact sa panahon na iyon, magiging legal na ang hiwalayan. Kailangan ito ng arbitration at ida o waiting period para masigurong hindi basta-basta ito ginagawa at para mabigyan ng pagkakataong ayusin ang relasyon. Pangalawa, ang call. Ang babae ay maaaring humiling ng divorce kung may pahintulot ang lalaki, kapalit ng pagbabalik ng mahar o dowry. Ito'y kadalasang ginagamit kung pareho silang sang-ayon, pero hindi na maayos ang pagsasama. Pangatlo, ang fast. Kung may sapat na dahilan, maaaring humiling ang isa sa mag-asawa, karaniwan ang babae na ipawalang bisa ang kasal sa Sharia court. Maaaring mga dahilan ay malupit o marahas na pagtrato, abandonment ng higit 1 taon, hindi pagbibigay ng sustento, impotence o malubhang sakit, pilit na kasal, moral incompatibility, at kahit hindi pumayag ang kabilang panig, pwedeng maglabas ng divorce decree ang korte kung may sapat na ebidensya. At pang-apat, ang tafwid. Kung pinagkaloob ng lalaki sa babae ang karapatang magdeklara ng divorce, halimbawa sa kanilang kasunduan sa kasal, maaari itong gamitin ng babae nang hindi na kailangang dumaan sa korte. Ang divorce sa ilalim ng Muslim law ay may malinaw na proseso ayon sa batas ng Pilipinas. I-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang legal videos. Manatiling may alam at empowered. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.